Welcome back to Master Kalog, and don't forget to subscribe and click notification bell for more update. Umalma at ikinagulat ng taong bayan ang pagtaas ng contribution sa ating SSS. SSS contribution increase ay 15% na po ngayong taong 2025. Mapabolontary at kahit ano pa po ang kategory mo sa SSS ay 15% na po ang itataas ng ating contribution. 15% of the MSC not exceeding 35,000 and paid by both employer 10% and employee is 5% effective this year 2025 sa Social Security Act of 2018. Kasabay din nito ang pag-increase ng pension ng mga pensioner at madadagdagan ng 1K ang kanilang pension this year 2025. Kaugnay sa pagtaas nito, umalma din ang Senado na ipagpaliban ang pag-increase ng SSS contribution dahil sa mga kinakaharap na isyu ng bansa. At isa si Coco Pimentel sa umaalma at sinasabi niya na ipagpaliban muna ang pag-increase ng contribution ng SSS para makatulong pata sa problema ng taong bayan dahil nga mataas ang mga bilihin. Kung itataas ang SSS contribution, lalong mas mahihirapan ang taong bayan masolusyonan ang bawat problema na kanilang kinakaharap. Masyadong mapapabigat sa kanila ang pagbabayad ng SSS contribution kung itutuloy ang pag-increase nito, kaya't mas magandang ipagpaliban po muna ngayong taon. Ayon ang sabi ni Coco Pimentel. Ngayon pakinggan natin ang pahayag ng staff ng SSS at ito ang kanyang paliwanag kung bakit magtataas ang kontribusyon. Linawin ko lang, it is an increase to 15% from 14%, Jackie. So, yung 14% contribution rate na umiiral before 2025, naging 15% na. Ngayong 2025, ang hatian ng contribution rate ay 10% sa employer. Last year, it was 9.5%. At 5% to the employee. Last year, it was 4.5% for a total of 15%. Yes, ito ay bahagi ng reforma na nakapaloob sa Republic Act 11199. Hanapin po natin ang Section 4A9 ng batas na yon at makikita natin doon yung schedule ng contribution rate and monthly salary credit increases from 2019 to 2025, Jackie. So, batas po ito? Batas yan na nung in-implement namin yung first tranche noong 2019, nasabi na rin namin noong 2019 na may schedule of contribution rate and MSC increases every 2 years na nakapaloob sa batas, Jackie. Sir, every 2 years yung increase. Sir, parang may nagsabi last year daw yung 14? Yes. Or is it may break po or because of the pandemic? It's every other year starting 2019, Jackie. Noong 2019 naging 12%. Noong 2021 naging 13%. Noong 2023 naging 14% at ngayon 2025 15% na. At iyan na yung last tranche of contribution rate and MSC increases under this law. Just to clarify. Ibig sabihin yung bago yung sa last time noong 2023 yung dating 13% na contribution rate naging 14% na contribution starting 2023. Ngayong 2025 na yung huling tranche 15% na yung contribution rate. Sabihin na lang natin 10,000 ang buwanang kita ng manggagawa. Sa 15% na hatian, 1,000 pesos babayaran ng employer, 500 pesos yung ibabayad ng empleyado. Yun yung 15% of the 10,000 eh. So 1,500 ang 15% ng 10,000, 1,000 ibabayad na employer, yung employee kakaltasan ng 500 sa kanyang kita para panghulog sa SSS. Okay, so basically sir, from what I understand, maliit na lang yung
maliit lang na madagdag kasi 40 na last year. Or, Correct. Oo, 1 percentage point. Right. 1 percentage point yung increase from 14% naging 15%. Parang inusog na lang natin for the last time yung contribution rate to 15% under this law. So ito ay alinsunod lamang sa Republic Act 11199. Ini-implement lang natin yung batas, yung huling tranche ng schedule of contribution rate and monthly salary credit increases, yung huling tranche. So wala na tayong increases in contribution rate and monthly salary credit under this law. Mahalaga, Jackie, ang reforma na nakapaloob sa batas na ito dahil mas napahaba ang fund life ng SSS to 2053 with these reforms inside the Republic Act 11199. Without these reforms, or sabihin na natin na kung walang Republic Act 11199, yung fund life ng SSS ay hanggang 2032 lamang, Jackie. Binanggit natin ng ilang beses yung monthly salary credit. Ang monthly salary credit, Jackie, ay yung basehan ng ating contributions. Diyan mo imumultiply yung contribution rate para malaman yung magkano hulog mo sa SSS. Pero yan din ang basehan ng inyong benefits. So pag tumataas yung monthly salary credit, tataas din ang nagiging basehan ng benepisyo ng miyembro ng SSS. So sa pag-a-adjust ng SSS ng monthly salary credit, maaasahan din yung pag-improve ng benepisyo ng SSS pagdating ng panahon. Kaugnay sa usaping ito, ano ang magiging opinyon mo bilang isang miyembro ng SSS? Dapat bang taasan ang contribution ngayong taon o aagree ka sa mga pagbabago na inilabas ng SSS katulad ng mga benepisyo nito at sa contribution nito? Ano ang masasabi mo at ano ang magiging opinion mo para dito? Ikaw ba ay kompleto ang hulog sa SSS mo at napapakinabangan mo ba ito sa ngayon o hindi? Ang isang miyembro ng SSS ay dapat makahulog ng mahigit sa 10 taon para magkaroon ka ng pension in the future, at ito ay ipipension mo lahat ng mga naihulog mo. Pero kailangan dapat ay kompleto ka ng hulog 10 years at kailangan wala kang utang sa SSS or any kind of loan. Dapat wala ka nun. Kung if ever na meron kang loan, dapat mabayaran mo ito dahil kung hindi mo siya mababayaran, in the future, ibabawas ito ng SSS. Pero mas malaki dahil nga ang interest nito ay tumutubo kada taon. Kaya mahirap ang mag-loan sa SSS. Compare sa Pag-ibig, pag nag-loan ka, meron silang tinatawag na ikakaltas na lang sa hinulog mo pag hindi mo nabayaran. Magkaiba kasi ang mga alituntinon o mga benepisyo na nakukuha natin sa SSS at saka sa Pag-ibig. Sa pagkakataong ito, sang-ayon ka ba sa pagtaas ng contribution ngayong taong 2025? Halos 15% po ang itinaas. Nung mga nakaraang taon, nag-start sila ng 13%, 11%, 12%, 14% nung 2024, 14%. Ngayon ay nag-15% sila ngayong taong 2025. So, mas malaki ang ihulog mo monthly ngayong taon. So, ito yung mga ikinagulat ng taong bayan kung bakit biglaan ang pagtaas o pag-increase ng SSS contribution. Dahil nga, makakaapekto ito dahil sobrang taas na rin ng ating bilihin. So, marami ang umalma sa ganitong panukala ng SSS. Kaya naman ang Senado ay umalma din at sinabi sa SSS na ipagpaliban ang pag-increase ng contribution. Ngunit ito ay napirmahan na, ngunit ipagpapaliban muna dahil nga sa sobrang pagkabigla ng taong bayan. Nagkaroon din ng issue ang SSS nung mga nakaraang taon na meron ngang sinasabing 6 billion na kinuha sa SSS
nung etong pag-upo ni President Marcos Jr. At ito daw ay sinasabi na inilipat daw sa Maharlika at ito ay kaugnay sa usapin ito. Ano ang magiging opinion mo? I-comment mo yan dyan at para mapag-usapan natin kung bakit ba maraming umaalmang taong bayan mismo ang nagrereklamo kung bakit tataasan ang contribution at pwede naman itong wag na lang taasan. So ano ang magiging opinion mo tungkol sa usaping ito? Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you!